Magandang araw mga kababayan, tuluyan na pong nakalabas ang bagyong Emong sa ating bansa at patunaw na rin po ang naturang bagyo. Kaya samantalahin na po natin ang paglilinis, pagkukumpuni o pagsasaayos dahil hindi po maganda ang iniwan ng mga nagdaang bagyo sa ating bansa. Gayunpaman, may isa pa pong bagyo ang minomonitor o inoobserbahan ng PAGASA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa PAGASA, wala naman daw po itong direktang epekto sa ating bansa. Subalit isa daw po ito sa nagpapalakas sa southwest monsoon o enhanced hanging habagat. Kaya nagbabala po ang PAGASA, makararanas pa rin po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan o minsan malalakas na ulan sa ating bansa. Dagdag pa po ng PAGASA, magtatagal pa po ang epekto ng enhanced habagat o southwest monsoon sa ating bansa hanggang sa matapos po ang buwan na ito. Kaya po tinawag na enhanced hanging habagat dahil po yan sa mga nagdaang bagyo kung saan hinihila po ng mga bagyo ang southwest monsoon paitaas o pahilaga na siya naman ang paglakas nito at nagpapaulan ng malalakas sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa ayon po yan sa PAGASA mga kababayan. Kaya lagi po nagpapaalala ang PAGASA sa ating lahat na mag-ingat, maging alerto sa banta po ng pagbaha, sa pagguho ng lupa at sa malalakas na ulan. Narito po ang ulat panahon patungkol po sa enhanced hanging habagat o southwest monsoon. Mula po ito sa weather specialist ng PAGASA. Pakinggan niyo po mabuti mga kababayan para po malaman niyo ang mga lugar na uulanin dahil isang linggo pa po tayo makararanas ng mga ulan sa ating bansa. Meron tayong panibagong update regarding pa rin sa ating minomonitor na southwest monsoon. Maraming lugar pa rin po ang magiging maulan. Magbawan pa rin ng payong kung lalabas ng bahay. Pero kung i-compare po natin sa mga nagdaang araw, mas kakaunti na po yung mga magiging pag-ulan na malalakas. Asahan po natin yung occasional heavy rains sa may Ilocos region, maging sa Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, maging dito rin po sa Metro Manila, dito rin sa Laguna, Cavite, Batangas, hanggang sa may Occidental Mindoro. Kaya patuloy na mag-ingat pa rin po sa banta ng baha at pagguho ng lupa dahil saturated na po yung ating lupa dahil sa patuloy ng mga pag-ulan itong mga nagdaang araw. The rest of Luzon, makulimlim pa rin ang panahon at aasahan pa rin po yung mga light to moderate with at times heavy rains lalo na sa dakong hapon hanggang sa madaling araw. At sa ating mga kababayan po dito sa lalawigan ng Palawan at sa buong Panay Island, kabilang na rin ng Guimaras, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon na siyang sasamahan pa rin po ng paminsan-minsang mga pag-ulan, light to moderate with at times heavy rains. Pag-ingat pa rin po sa banta ng flash floods at landslides. The rest of Visayas plus malaking bahagi ng Mindanao, kung ano yung nararamdaman natin na panahon, nito mga nagdaang araw, magpapatuloy po yan. So ibig sabihin, partly cloudy skies in general, magiging mainit lalo na po pagsapit ng tanghali at sa dakong hapon hanggang sa gabi, meron pa rin mga pulupulong mga paulan lamang at mga localized thunderstorms. Kahit nakalabas na ng PAR itong si Bagyong Emong, meron pa rin po tayong aasahang malalakas sa mga pag-ulan sa western section of Luzon sa susunod na 24 oras. Nasa 100 to 200 millimeters na dami ng ulan dito po sa halos buong Ilocos region, Abra, Benguet, pababa ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. So meron pa rin pong delikadong mga ulan na posible pa rin magdulot ng mga pagbaha sa mga low-lying areas or maging yung mga hindi masyadong binabaha, pag-apo pa rin ng mga ilog at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Base naman po sa ating tropical cyclone threat potential forecast, itong si Bagyong Rosa nga po ay kikilos pahilaga habang nandito sa may Pacific Ocean, going to the northern portion of Pacific Ocean. Pero meron tayong indication na dahil nga nasa hilagang bahagi, yung ating mga minomonitor na weather disturbances sa mga susunod na araw, possible po na maghila or maghatak po ito ng hanging habagat dito sa natitirang bahagi ng Cordillera region, Cagayan and Batanes, pababa ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, gayon din sa lalawigan ng Rizal, Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, malaking bahagi ng Palawan at lalawigan po ng Antique.
Kahit nakalabas na ng PAR itong si Bagyong Emong, meron pa rin tayong aasahang malalakas na mga pag-ulan sa western side ng Luzon dahil pa rin po yan sa hanging habagat. So posibleng umabot pa rin sa up to 200 millimeters ang dami ng ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, habang meron pa rin tayong 50 to 100 millimeters na dami ng ulan hanggang sa Sunday ng hapon over Ilocos Sur, La Union, Cavite, Batangas, and Oriental Mindoro. At pagsapit pa po ng early next week, Sunday ng hapon hanggang Monday ng hapon, kung saan meron nga pong SONA ang Pangulo, meron pa rin tayong aasahang malalakas na mga pag-ulan over Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro hanggang 100 mm. So paminsan-minsan magiging malakas ang pag-ulan doon. Habang sa Metro Manila at mga kalapit na lugar sa Luzon, may kalat-kalat na ulan, mga light to moderate rains. Para naman po sa lagay ng ating mga karagatan, medyo maalon pa rin po dito sa western section or western seaboards ng Luzon and Visayas dahil pa rin yan sa malakas na hanging habagat. Subalit tinanggal na po natin yung gale warning doon. Meron tayong gale warning dito po sa may Cagayan Valley, sa baybayin ng Batanes, buong Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands at baybayin po ng Isabela hanggang 5.5 meters pa rin po. Nasa halos 2 palapag po ng gusali. Delikado ito sa anumang uri ng sasakyang pandagat, kaya posible po kayong pagbawalan. At inuulit natin, for the entire Luzon and Visayas, mahangin pa rin po, kaya ibig sabihin posible pa rin ang maalon na karagatan. So nasa sa inyong mga local coast guards po kung papayagan kayo na pumalaot, lalo na yung mga small sea vessels at mga nangingisda. Yan po muna ang ating weather update. Sa mga naghahanap po ng rechargeable super bright solar flashlight and waterproof work light, click nyo lang po ang product basket na makikita nyo sa inyong screen o sa description box. Para sa mas mabilis na updates, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na ito. Hanggang sa susunod na ulat panahon, stay safe and weather-wise, mga kabayan.